Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa Bulagang Pambalitaan ng Tamaral Vision Network, ako po si Angel Malikdana at ito po ang TVNet Newsline. Ika-25 sa buwan ng Setyembre taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Pagsampa ng kaso kaugnay sa mga questionable flood control project sa lalawigan, ipinaubaya na sa ICI. Singil sa kuryente ngayong Setyembre, tumaas ulit. At CCAA Season 20 formal nang binuksan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, pinasinayaan at formal na itinurn over ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamumuno ni Honorable Governor Humberlito Bons Dolor ang bagong tayong administrative building at iba pang infrastruktura sa Calapan City District Jail. Narito ang report. Pinasinayaan at formal ang itinurn over ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Humberlito Bons Dolor ang bagong tayong administrative building at iba pang infrastruktura sa Calapan City District Jail. Dumano sa programa si Governor Dolor kasama si Jail Senior Superintendent Ray De Luna, Assistant Regional Director for Operations ng BJMP Mimaropa, na kumatawan kay Jail Senior Superintendent Clarence Mayangao, Regional Director ng Jail Bureau. Nakiisa rin ang mga personnel ng Calapan City District Jail sa pangunguna ni Jail Senior Inspector Rodante Cayabyab, Acting District Jail Warden, at si Jail Senior Inspector Nelmar Malimata, Jail Provincial Administrator ng Oriental Mindoro, kasama rin si Reverend Father Romeo Villavicencio ng Saints Peter and Paul Chaplaincy. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Acting District Jail Warden Cayabyab ang taus-pusong pasasalamat sa pamahalaang panlalawigan sa kanilang ipinagkaloob na proyekto. Binigyan din niya na ang bagong gusali ay hindi lamang dagdag na pasilidad, kundi isang mahalagang bahagi sa pagpapabuti ng operasyon ng kulungan at sa pagbibigay ng mas maayos na lugar para sa mga kawani ng BJMP. Aniya ang makikita ngayon ay hindi lamang gusali, kundi simbolo ng sama-samang pagsisikap at malasakit para sa mga PDL at sa kanilang pamilya. Ito rin nila ay ang patunay na sa tulong ng mga katuwang sa pamahalaan at komunidad ay mas napapalakas ang serbisyo publiko. Mahalaga ang donasyong ito sapagkat magbibigay ito ng mga episyanteng daloy sa gawaing administratibo, mas maayos na lugar para sa mga programa at aktibidad ng mga persons deprived of liberty o PDL, at higit sa lahat mag-aangat ng moral ng mga kawani at mga nakapiit. Itinuturing itong malaking hakbang tungo sa mas makataong pangangalaga at mas epektibong rehabilitasyon. Sa kabuuan, ipinakita ng inaugurasyon na turnover ang sama-samang pananagutan ng pamahalaang panlalawigan at ng BJMP sa pagtitiyak na ang mga pasilidad ng kulungan ay nananatiling ligtas, makatao at nakatuon sa pagbabago para sa ikabubuti ng komunidad. Formal nang binuksan ang 20th season ng CCAA 2025 kung saan napuno ng hiyawan at pananabik ang Calapan City Convention Center sa muling paghaharap ng mga koponan mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa lungsod ng Calapan. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Dumagundong ang Calapan City Convention Center Miyerkules, ika-17 ng Setyembre sa sigawan at siglang ipinamalas ng iba't ibang kolehiyo at universidad ng lungsod ng Calapan na mainit na nakilahok sa ika-20 taon ng Calapan City Athletic Association o CCAA. Hindi na itago ng mga atletang Calapeño ang kanilang excitement sa formal na pag-uumpisa ng 20th season ng CCAA. Pinangunahan ito ni City Mayor Doyle Liachon, katuwang ang City Youth and Sports Development Office sa pamumuno ni Marvin Panahon.
Mahigit sa 80 atleta ang kalahok mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Bukod sa mga natatanging mensahe mula sa mga opisyalis ng lungsod, nagbigay inspirasyon rin si Katrina May Tolentino, isang Kalapenya at sikat na volleyball player mula sa koponan ng Choco Mucho Flying Titans. Binigyan diin ni Tolentino sa mga atleta ang kahalagahan ng disiplina at pagiging resilient sa pagkamit ng tagumpay. Bukod sa masiglang programa, inihanda mga mensaheng ibinahagi ng pili at importanteng individual at espesyal na panauhin na saksihan sa pamamagitan ng isang pagtatanghal rin ng ilan sa mga makabuluhang alituntunin at ordinansang mainit ngayong ipinatutupad ni Mayor Doy at ng Sangguniang Panlunsod sa pangunguna ni Vice Mayor Bim Ignacio tungo sa isang maayos na bayan sigurado sapagkat bawat isa ay mahalaga. Tiyak na pakaabangan ng lungsod ng Calapan ang mga kapanapanabik na tapatan at tagisan ng galing at diskarte ng mga atletang Calapeño at dahil na rin sa mas pinahusay at sistematikong organisasyon ng CYSDD sa naturang paligsahan. And throughout those years, we are committed on our end, on the part of the city government, together with our partners from the city council led by Vice Mayor Bim Ignacio, and of course our department heads and employees of the government. We will definitely be delivering several programs. But apart from those programs, on top of that, definitely it will be for the betterment and welfare ng ating mga kabataang Calapeño. The program was created definitely to foster camaraderie, discipline, and of course to enhance the innate talents of Calapeños. Later on in our lives, of course, the most important is about education. But completing the whole package of being yourself definitely should be like this, an outlet for sports. Kaya sabi ko sa inyo lahat, mga kabataan, mag-enjoy lang kayo yung study. And I hope sometime later, because of all those programs being led by your different schools with partners such as the city government of Calapan, I am envisioning later on that we will have competitive people because of you. At kami po ay natin lahat, and I hope someday we will join, you can join us in this public service journey towards a better Calapan that we can always be proud of in the whole province of Oriental Mindoro. Ang tambayanan ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bago pa man bumuhos ang malaking kilos protesta sa Maynila, ika-21 ng Setyembre, nauna nang nagsagawa ang ilang kabataan ng kanilang Black Protest Rally sa Plaza del Gobernador araw ng Sabado, ika-20 ng Setyembre. Ang ating hinanakit sa pamahalaan, hindi lamang sa DPWH. Bago pa magbumuhos sa malaking kilos protesta sa Maynila, ika-21 ng Setyembre, nauna nang nagsagawa ang ilang kabataan ng kanilang Black Protest Rally sa Plaza del Gobernador araw ng Sabado, ika-20 ng Setyembre. Pinangunahan ito ng Mindoro kontra korupsyon kasama ilang pang progresibong grupo ng mga kabataan. Ganap na alas 5 ng hapon nagsimula ang kanilang protesta kung saan ay mahigpit itong binantayan ng mga kapulisan. Pagkamatiinan lamang ang bilang ng mga kabataang nagpahayag. Isinisigaw ng mga kabataan, budget sa edukasyon, hindi korupsyon. Ang hakbangin na ito nila ay para ipanawagan na ipatigil na ang laganap na korupsyon sa bansa. Magkaroon ng sapat na budget sa ating mga pamantasan. Singilin ang mga tiwali, tutulan ang pagmimina at dredging na nakasisira ng kalikasan at bigyang pagpapahalaga ang karapatan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ang atensyon natin bilang mga kabataang Mindoreño sa mga kasuklam-suklam na karanasan natin na sa ring bunga at resulta ng korupsyon sa loob ng ating gobyerno. Hindi na po bago yung issue ng korupsyon sa ating gobyerno. Sa katunayan po ay dahil nga sa sobrang lala at tagal na nito ay may ilan na sa atin ang nasanay na rito. Ngayon, kahit na ganon, kahit na pinagsasamantalahan ng gobyerno ang pagtitimpi natin, ay syempre, dumarating pa rin sa punto na talagang kukulo ang pagkapukaw at pagkaagit natin sa isyong ito. Sobra na, di ba? Isipin mo, habang sila nagpapakasasa sa pera ng taong bayan, sa pera nyo, ng mga magulang at kapatid ninyo, ay nandito ang mga kapwa estudyante natin, naghihirap, nagtitiis. Ang ilan pa sa ating mga kapwa-estudyante ay napipilit ang ibenta ang mga sarili nila para maipagpatuloy ang pag-aaral nila. Tanong ko sa ating mga kasama, makatarungan ba yun? Yes! Imbes na ilaan nila ang pera ng taong bayan sa lehitimong proyektong pangkabuhayan, imbes na gamitin nila ito sa pagbibigay kompensasyon sa mga komunidad na kanilang pinabayaan, gaya ng mga komunidad ng mga magsasaka na nakaranas ng matinding pagbabaha, na kung saan ay naging rason pa para i-declare ang state of calamity sa probinsya natin. Kasama na rin ang mga mangingisda sa maraming bayan ng ating isla na kung minsan ay napipilitan pang maghanap ng iba pang trabaho para lamang makaraos. Matapos ang protesta, kinabukasan araw ng Linggo, ika-21 ng Setyembre, nagtungo ang mga ito sa Calapan City Plaza kasama ilang pang grupo bilang paggunita sa ika-53 martial law at para iprotesta ang korupsyon at paglustay sa bilyon-bilyong pondo para sa flood control na nagpahirap sa mga magsasaka, mangingisda at komunidad na palagi ang nakararanas ng pagbaha at kalamidad. Budget sa edukasyon, hindi dapat sa korupsyon. Mga kurakot! Dapat managot! Matapos i-anunsyo ang pagtakda ng araw ng pagsasampa ng kaso laban sa mga opisyales ng DPWH sa likod ng mga questionable flood control project sa Luwigan, ipinahayag ni Secretary Vince Dizon na ipapaubaya na nila ito sa binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI, habang patuloy pa rin ang kanilang isinasagawang investigasyon. Nakaraang linggo, inaasahan ang pagsampa ng kaso laban sa mga sangkot sa questionable flood control project sa Lalawigan. Ito ay pahayag mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference na ginawa ng kalihim. We will be filing the second case. And this will be a case against those involved in the projects in Oriental Mindoro next week. Okay, so the lawyers and the team are already preparing for the filing of the case for the projects in Oriental Mindoro. Kinausap ko na rin si Governor Bons Dolor at in-inform ko na siya at siya po ay nagsabi sa akin na sasama daw po siya sa pag-file ng kaso sa Miyerkules next week. We will be filing
similar cases, but now against the people involved, both within DPWH and the contractors involved in the Oriental Mindoro projects. Ika-21 ng Setyembre, sa isang panayam kay Secretary Dizon, sinabi niya na ipinauubaya na lamang niya sa binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagsasampa ng kaso. Pahayag pa rin ng kalihim sa mga isinumite nilang dokumento sa ICI kaugnay sa mga substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Sa 7 packages, 5 dito ay sa SunWest Incorporated, habang ang 2 naman ay nakuha ng St. Timothy at ng Elite ng parehas na inuugnay sa mga diskaya. Bukod sa isasampang kaso laban sa mga opisyales ng DPWH, inaasahan na rin ang suspensyon at pagsibak sa mga mapapatunayang sangkot sa nasabing korupsyon. Masusing inaantabayan na naman ng mga Mindoreño ang mga kaganapang ito, lalong na't panahon na naman ng tag-ulan at marami sa mga bayan sa lalawigan, partikular na ang mga bayan ng Nauhan na lubhang apektado ng pagbaha. Kung babalik po ang TVNet News ay makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pinakahuling abiso na ipinalabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporation, kaugnay sa singil sa kuryente para sa buwan ng Setyembre, pumalo ito sa halos 30 sentimo kada kilowatt-hour para sa residential at bahagya ring pagtaas sa singil para sa commercial, industrial, public buildings at streetlights. Sa pinakahuling abiso na ipinalabas ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o ORMECO, kaugnay sa singil sa kuryente para sa buwan ng Setyembre, pumalo na ito sa 15 pesos .9415 kada kilowatt per hour. Katumbas nito ang dagdag singil na halos 30 centimos kada kilowatt per hour sa residential consumers. Mayroon ring bahagyang pagtaas sa singil para sa commercial, industrial,
public buildings at street lights. Matatandaan na sa mga nakaraang buwan ay nagtaas rin ng singil ang Ormeco, kaya naman kapansin-pansin ang pagbuhos rin ng sentimiento ng mga member consumers, lalo na nakararanas pa rin ng madalas na brownout ang lalawigan. Ang dagdag singil na ito anila ay nakadadagdag sa araw-araw na pasanin sa buhay at kabuhayan ng mga Mindoreño. Matatandaan na nakarang ika-6 ng Setyembre lamang ginanap ang Annual General Membership Assembly o AGMA ng Ormeco, kung saan kinapalooban ito ng pag-uulat ng mga pinuno ng Ormeco tungkol sa nakaraang taon na operasyon at kasulukuyang katayuan nito sa pananalapi, teknikal at institusyonal. Samantala, isang operasyon kontra iligal na droga ang pinangunahan ng Bansud Municipal Drug Enforcement Team o MDET sa ilalim ng liderato ni Police Major Clyde Calyawen, Acting Chief of Police, Bansud MPS, ika-16 ng Setyembre, sa Sitio Laway 1, Barangay Salcedo, Bansud, Oriental, Mindoro. Isang operasyon kontra iligal na droga ang pinangunahan ng Bansud Municipal Drug Enforcement Team sa ilalim na liderato ni Police Major Clyde Calyawen, Acting Chief of Police, Bansud MPS, ika-16 na Setyembre sa Sitio Laway 1, Barangay Salcedo, Bansud, Oriental, Mindoro. Ito'y si pakikipagtuwang na rin sa iba pang unit ng PNP tulad ng Regional Intelligence Unit 4B, 403rd RB, BMC Regional Mobile Force Battalion, 4B at ikinasa ang isang anti-illegal drugs operation kasunod ng intelligence monitoring laban sa isang di umano'y tulak ng droga sa naturang bayan. Resulta nito ang pagkaaresto sa isang 45 anyo sa suspect matapos maaktuhang nagbebenta ng hinihinalang shabu na kaagad ang inaresto ng mga operatiba. Alinsumunod sa mga itinakdang mga alituntunin matapos itong arestuhin ay ipinaalam ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine na agad sinundan na pagkakapkap dito. Sa presensya ng mga insulating witnesses na elected barangay official at media representative ay nakuha mula sa posisyon ng suspect ang karagdagang 7 piraso pa ng small heat sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu, isang improvised drug kit na naglalaman ng iba't ibang uri ng drug paraphernalias, isang unit ng caliber 38 revolver na may 6 na bala at 1,000 peso bill marked money. Ang naarestong suspect ay kasulukuyang nasa kustodiya ng Bansud MPS habang inihahanda ang patong-patong na kaso na isasampa laban sa kanya na kinabibilangan ng violation of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 105910 o Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act. Maaari rin po may mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 040-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Maliknan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video
ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.